Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Davao Oriental muling niyanig ng 6.8 magnitude na lindol kagabi. Naramdamang 6.8 magnitude na lindol kagabi sa Davao Oriental, hindi lang aftershocks ayon sa PIBO. 6.793 trillion peso 2026 National Budget Bill pasado na sa second reading ng Kamara. At desisyon ng International Criminal Court na tanggihan ang apelang interim release, alam na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. FPRRD handa umano sa anumang mangyayari. Isinailalim na sa state of calamity ang munisipalidad ng Manay sa Davao Oriental kasunod ng magkasunod na lindol kahapon. Sa pamamagitan nito, agad nilang magagamit ang kanilang pondo para sa response and rehabilitation efforts. Ayon kay Mayor John Marco Dayanghirang, kakailanganin na nila ng tulong mula sa national government sa lawak ng naging pinsala ng pagyanig. Base naman sa datos ng Office of the Civil Defense, nasa 3 ang naitalang nasawi sa Mati City habang 2 sa Pantukan, Davao de Oro. Lahat ng ito'y sinailalim pa sa kumpirmasyon ng ahensya. Samantala, umabot na sa halos 800 ang naitalang aftershocks ng PBOX. May magnitude ito sa pagitan ng 1.2 hanggang 5.8. Muling niyanig ng 6.8 magnitude na lindol ang Manay, Davao Oriental kagabi. Halos 10 oras lang matapos maramdaman ang unang pagyanig kahapon ng umaga. Bunso dito, magsasagawa ng pagsusuri ang Mines and Geosciences Bureau o MGB sa mga probinsya ng Davao Region na apektado ng lindol upang matukoy ang mga kritikal na lugar. Ito ang balita ni Gladys Tuabi live. Gladys, gaano kalaki ang pinsala ng lindol sa buong Davao Region at ilan na ang kumpirmadong nasawi? Bernard, sa ngayon ay patuloy ang ginagawang Ardana kaya hindi pa makapagbibigay ng tiyak na sala na naidulot itong lindol sa buong Davao Region. Ganun din, Bernard, sa bilang ng mga nasawi at sugatan. Tiniyak ng Office of Civil Defense Region 11 na hindi kasing tindi ng inaasahan ang lawak ng pinsala base sa lakas ng lindol na tumama sa Davao Region kahapon. Sinasabing malayo umano ito kumpara sa pinsalang naranasan sa probinsya ng Cebu dahil sa 6.9 magnitude na lindol. Ang damage that we receive as a region is not as huge or as big as what was expected for that kind of magnitude and intensity. Natingala po ta nga, and it's good no na dili kayo inana kadako ang damage nato per province and per mga municipalities. Sa press briefing kagabi, 7 na ang naiulat na nasawi. 1 sa Davao City, 3 sa Mati City, Davao Oriental, at 3 sa Davao de Oro. Ngunit ayon sa mga otoridad, hindi pa ito ang pinal na bilang dahil magpapatuloy pa ang assessment ngayong araw. Sa Davao de Oro, pansamantalang ipinasara ang maliliit at malalaking minahan para matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa. We have already established our ICT, our incident command post. So andito kami lahat, yung team namin. Nandito kami ngayon sa Kapitolyo, then we are monitoring yung mga tao natin sa site. Then nag-issue na rin ako ng executive order para i-temporary close yung mga mining area, mining site natin dito sa Davao de Oro.
Makikipag-ugnayan ang probinsya sa mga concerned agency upang matulungan ang mga minerong pansamantalang nawalan ng hanap buhay. We have the Sustainable Livelihood Program. We can really assist, just have the endorsement, then we will do the proper assessment for that particular miners na needing livelihood assistance. Samantala ngayong araw ay magsasagawa ng assessment ang MGB upang tukuyin ang mga kritikal na lugar kasunod ng lindol. Mag-iikot ang mga ito sa mga apektadong probinsya upang suriin ang calamity risk at maiwasan ng tirhan ng mga tao. Bernard, ayon sa PHOLX, asahan ang mga posibleng aftershock. Lalo't hindi natin alam, Bernard, kung hanggang kailan natin mararanasan itong mga aftershocks. Kaya panawagan sa publiko sa Davao Region na maging alerto. Samantala, dito sa Davao City, Bernard, ay nag-anunsyo na ang lokal na pamahalaan na wala munang pasok hanggang Lunes sa lahat ng antas ng paaralan dito sa lungsod upang bigyang daan naman ang patuloy na ginagawang assessment sa mga gusali dito sa lungsod. Yan muna ang ating update dito sa Davao City. Balik sa iyo, Bernard. Gladys, kahit ba dyan sa Davao City nararamdaman yung mga sinasabing mga aftershocks na halos mahigit 800 na? Bernard, so far, itong mga aftershocks ay hindi ganon ang nararamdaman dito sa Davao City. Pero yung nangyaring panibagong, kumbaga, lindol, Bernard, kagabi, around 7 p.m. ay talagang naramdaman ng mga tao dito sa Davao City. Kung paanong naramdaman yung lindol kahapon ng umaga, ganun din ang naramdaman ng mga Davaoenyo bandang alas 7 kagabi. Alright, ingat kayo dyan. Maraming salamat. Gladys Tuabi live mula sa Davao City. Nasa 36 na mga korte sa Davao Region ang napinsala ng magnitude 7.4 na lindol na naramdaman sa Davao Oriental kahapon. Samantala, mayroong nasa 138 courts sa ilang probinsya ang nagsuspinde ng kanilang operasyon kahapon dahil sa naging epekto ng malakas na lindol. Kasama dito ang Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, Sarangani, South Cotabato at Surigao del Sur. Matapos ang 7.4 magnitude na pagyanig kahapon sa malaking bahagi ng Davao Oriental, hindi bababa sa 200 pamilya sa Davao Oriental at Davao de Oro ang apektado ng lindol. Bagamat inilikas na ang quake-affected families sa mga itinalagang evacuation center, marami pa rin sa kanila ang natatakot na manatili sa mga covered area sa posibleng pagkakaroon muli ng malakas na pagyanig. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Kasunod ng 7.4 magnitude na lindol na sumentro sa Manay, Davao Oriental, agad nagsagawa ng aerial inspection ang Office of the Civil Defense Region 11 kahapon. Isa ang lungsod ng Tarragona sa may pinakamaraming bahay ang nagiba na hindi bababa sa 20. May mga paghuhuri ng lupa sa lugar ng Maragusan, Mongkayo at Pantukan kung saan may ilang bahagi pa ng mga kalsada ang hindi madaanan ng sasakyan. Dahil dito, hindi bababa sa 200 pamilya ang inilikas sa mga itinilagang evacuation centers sa mga probinsya. Base sa initial report ng DSWD-11, 11 ang itinalagang evacuation centers sa Davao de Oro at Oriental. Ito ay sa munisipalidad ng Banay-Banay at Lupon. Gayon din sa syudad ng Mati City, mayroon din sa Tarragona at Manay. Sa Davao de Oro naman, mayroong mga malalaking evacuation sa Pantukan at Maragusan. Bagaman may mga nakahandang paglilikasan, takot na ang mga pamilya na manatili sa mga covered areas sa pangambang magkaroon ulit ng mga aftershocks. Kaya naman, mas kailangan ang family tents ng mga apektadong residente. Sa ngayon, nasa 450 family tents on hand lang mayroon ang Region 11. They need family tents kasi yung mga families natin, they wanted to stay yung walang cover na area kasi takot sila sa mga aftershocks. So we are now coordinating with our neighboring regions as to the augmentation of our non-food items.
Nakapag-deploy na rin kahapon ng mobile kitchen at sleeping kits sa critical areas sa Manay at Tarragona. Our mobile kitchen was already activated through our food cluster and through our hot meals, provision of hot meals, and as well as wash equipment and facilities, as well as team has already been mobilized to the hospital in order to attend doon sa mga pangangailangan ng mga pasyente at saka mga watchers. Samantala, ngayong araw magsasagawa ang OCD-11 ng Rapid Damage and Needs Assessment sa Davao Oriental at Davao de Oro upang matukoy ang lawak ng pinsala at upang matugunan pa ang mga agarang pangangailangan sa mga probinsya. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi aftershocks ang naramdamang pagyanig kagabi sa Manay, Davao Oriental, pasado alas 7 kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, hindi ito pangkaraniwang nangyayari. Samantala, higit 800 na ang naitatalang aftershocks mula nang tumama ang dalawang malakas na lindol sa Davao Oriental. Ito ang balita ni Ivan Alvarez live. Evan, ano ang paliwanag ng PVOX sa dalawang magkasunod na lindol na naranasan ng Davao Oriental kahapon? Bernard, ayon kay DOST PVOX Director Dr. Teresito Bocolcol, kaya nasundan agad yung 7.4 magnitude na lindol sa Davao Oriental ng 6.8 magnitude ay dahil na-trigger muli yung earthquake generator na siyang Philippine Trench. Niyaning ng dalawang magkasunod na lindol ang Davao Oriental kahapon, una ng 7.4 magnitude noong umaga na sinundan naman ng 6.8 magnitude kinagabihan. Ayon sa direktor ng DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, doublet earthquake ang tawag sa fenomeno na ito dahil nangyari ang trigger sa Philippine Trench na parehong earthquake generator at nangyari lamang sa maiksing pagitan ng panahon. Pwede kasi nag-trigger yung, again, parang it's the same concept with the stress transfer. So one event would cause another, one event would release a stress and then would absorb by the next, generator. Although at this case, isang generator lang sila, which is the Philippine Trench. Hindi rin anya ito maituturing lang na aftershock dahil ito ay hindi 1 magnitude lower mula sa sinundang main shock. Ayon kay Director Bacolcol, masasabi ring hindi pangkaraniwan ang naranasang doublet earthquake sa Davao Oriental kahit may posibilidad pa rin na mangyari ito sa iba pang trenches sa Pilipinas. Maging ang instansya ng multiplet o same trigger ng ilan pang beses sa parehas na earthquake generator. That is rare because it happened only, as far as I can recall, it happened only in 1992 and then 2023. So, but if it will trigger another event higher, the probability is very small. Samantala, batay naman sa report ng PVOX hanggang kaninang alas 8 ng umaga, higit 800 aftershocks na ang naitala mula sa naranasang doublet earthquake sa Davao Region. Ayon sa PVOX, normal pa rin naman batay sa earthquake decay pattern ng mga nararanasang aftershocks at karamihan ay hindi nararamdaman. Now for the Davao earthquake, as of 8 a.m. ngayon, nakapagtala po tayo ng 808 aftershocks. So, ang pinakamataas, if we discount yung doublet, which is 6.8, ang pinakamataas would be 5.8. Maaari namang makapagtala na lamang ng nasa 80 aftershocks sa susunod na 10 araw at 8 aftershocks sa darating na 100 araw sa naturang rehiyon. Bernard, ayon kay Director Dr. Bacolcol, dahil sa mga sunod-sunod na nararanasang malalakas na pagyanig, dapat na anyang mas patatagin yung mga pundasyon ng mga establishmento dito sa Pilipinas, lalo na yung mga high-rise buildings, bukod sa mga karaniwan na ang isinasagawang mga earthquake drills. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Bernard.
Evan, nasabi ba ng PBOX kung may posibilidad na masundan pa yung 2 lindol na ito sa Davao Region? Bernard, pagdating sa aftershocks, ayon sa PBOX, maaari pa talagang makaranas ng mga ganon sa may Davao Region. Pero yung posibilidad na magkaroon muli ng malakas na pagyanig o mas malakas pang pagyanig kesa dito sa naranasan ng 7.4 magnitude sa Davao Oriental ay maliit, anya, ayon kay Dr. Teresito Bacolcol, na maranasan muli ito sa naturang hiyo. Bernard. Maraming salamat, Evan Alvarez, live mula sa Quezon City. Hiniling ng Department of Transportation sa mga local airlines na i-waive muna ang rebooking at cancellation fee sa mga pasahero na naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol. Nag-request din ang DOTR sa mga ito na maglaan ng free cargo space para sa humanitarian at relief efforts. Nag-issue na ng advisory ang Civil Aeronautics Board o CAB kaugnay ng hiling ng DOTR. Lain ito na matulungan ang mga biktima ng lindol. Beberipikahin pa rin ng Office of the Ombudsman ang mga isusumiting rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa kanilang tanggapan. Samantala, titiyakin din ni Ombudsman Remulla na magiging proactive sila pagdating sa mga kasong hahawakan. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Kinikilala ng Office of the Ombudsman ang mga investigasyong isinasagawa ngayon ng Independent Commission for Infrastructure patungkol sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pinapabilis ng komisyon ang kanilang trabaho sa pagsasampa ng mga kaso sa mga sangkot na government official, lalo na at vetted o nasuri na ang mga impormasyong ito. Ngunit sa kabila nito, dadaan pa rin sa isa pang validation process o verifikasyon ang mga rekomendasyon na matatanggap ng Ombudsman mula sa ICI. It's a step faster for the Ombudsman. Va-validate na lang. Fact-finding becomes validation. Yun ang ating expectation. Paglilinaw naman ni Remulla, hindi ibig sabihin nito na nadodoble lamang ang trabaho ng ICI at Ombudsman. Pagtitiyak lamang ito na tama ang lahat ng mga impormasyong gagamitin oras na magsampa na ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Siyempre, you have to look at the specific documents. Kasi when you file in court, hindi ka pwede magkamali. May mga little things that matter. Yun lang, ma-validate natin lang. Ayon pa rito, kapag nakapagsampa na sila ng mga kaso na posibleng mangyari ngayong Nobyembre, sunod na rin agad ang pag-i-issue ng warrant of arrest. Kaalinsabay ng minamadaling pagkakaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal, ibabalik rin anya nito ang pagiging proactive ng tanggapan ng Ombudsman sa ilalim ng kanyang pamumuno. I really believe that one overlooked aspect is the proactive aspect that the Ombudsman should be playing in our society. I think the proactive role has not been used at all in the past. Prioridad din anya ng tanggapan ang pagsasagawa ng lifestyle checks sa mga public official at forfeitures of properties o pagkumpiska ng mga ari-ariang iligal na ipinundar. Ayon kay Remulla, hindi lang pagpapanagot sa mga tiwaling public official ang papel ng ombudsman sa bansa, kundi ang pagiging sumbungan ng bayan na pinapabuti ang buhay ng bawat isa. Let's give life to the law. Kasi yung mga law maraming nakalimutan. Gamitin natin ang batas. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinalaga bilang bagong Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership ng Department of Public Works and Highways si Nicasio Conti. Papalitan ni Conti ang nag-resign na si Yusek Maria Catalina Cathy Cabral matapos akusahang nagtanong sa ilang senador kung nais nitong maglagay ng insert projects para sa 2026 budget ng DPWH. Noong October 9, opisyal nang nakapanumpa si Conti na dating commissioner ng Presidential Commission on Good Government. Pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang 6.793 trillion pesos na halaga ng 2026 General Appropriations Bill. Kabilang dito ang panukalang tapyasan ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte
para sa taong 2026. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Naipasa na sa ikalawang pagbasa ang House Bill No. 4058 o ang General Appropriations Bill Fiscal Year 2026, ang panukalang pambansang pondo sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Ginawa ito sa sesyon sa plenaryo ng Kamara hapon ng Biyernes, October 10. Kabilang naman sa inaprobahang amyenda sa panukala ay ang inihain ni House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima na tapyasan ng proposed budget para sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na taon. Mula mahigit 902 million pesos, isinulong na gawin na lang itong 733 million pesos, pareho sa inilaang pondo sa OVP ngayong 2025. Nag-ugat ito sa hindi pagsipot ni VP Sara sa plenary debates para sa proposed budget ng kanyang opisina. Sinuportahan ang individual amendment ng mayorya ng House members. Congress holds the purse, and when a child squanders the family's money without answers, the remedy is clear. Bawasan ang baon hanggang matuto. Let me be clear. This reduction is discipline, not demolition. Malayo ito sa ginawa ng kanyang ama na ginamit ang budget para pahirapan ang Commission on Human Rights, a constitutional body created to defend the powerless. What we do here is different. We call out entitlement. We confront arrogance. We demand respect. Public money is not a toy. Hindi ito pabuya na pinamimigay sa mga imbentong tao na may imbentong pangalan sa mga imbentong project. It is a trust. And until the Vice President learns respect, this House must act as a parent that disciplines a brat. Humiling si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab na i-reconsider ang desisyon ng majority members pero natalo ang kongresista sa voice vote. Samantala, formal namang tinanggihan sa plenaryo ng Kamara ang panukalang gawing zero ang unprogrammed appropriations sa 2026 National Budget Bill. Ipinanukala ito ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Gayunman, nangibabaw ang mayorya ng House members at tinanggihan ang proposed individual amendment ni Congressman Jokno. We ask that the honorable sponsor consider the following amendment: that all pertinent line items under unprogrammed appropriations with a total amount of 243,222,549,000 pesos be revised to zero. If these items are truly part of the budget priorities, then they should be included in the programmed appropriations of the respective department's budget. So I can, even though we are unable to accommodate the proposed amendment of the Honorable Jokno, we can assure that in the latest second reading version of the General Appropriations Bill, we have already put in place safeguards to prevent potential abuses of disbursements towards infrastructure projects from unprogrammed appropriations. And with that, Madam Speaker, the committee rejects the proposed amendment. Ibig sabihin nito, mananatili ang mahigit 200 bilyong piso na unprogrammed appropriations sa 2026 National Budget Bill. Sa Lunes, October 13, target nang ipasa ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang 2026 National Budget Bill. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinanggihan ng International Criminal Court ang hiling ng kanyang kampo na interim release. Tinawag namang gross and disgraceful miscarriage of justice ng anak nitong si Congressman Paulo Duterte ang desisyon ng ICC. Ito ang balita ni JP Nunez. Nagkausap kahapon sa detention facility ng International Criminal Court o ICC ng The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kanyang kapatid na si Bong Duterte. Ayon sa kapatid ni FPRRD, alam na ng dating Pangulo ang desisyon ng ICC na tanggihan ang apela ng kanilang kampo na interim release.
Mismong ang dating Pangulo ang nagsabi umano sa kanya na alam na niya ang desisyon ng korte. I did not mention that to him. He mentioned it to me. Sorry to you hear about it, but he's prepared. Oh, but he's okay. He's okay. Samantala, si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque naman naniniwalang nagkamali ng desisyon ang ICC. Iginiit niya na pinagbatayan ng ICC sa desisyon ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Isa na dito ang pagkakaroon umano ng sabwatan ng ICC at Marcos administration sa paghuli sa dating Pangulo. Gayon din ang pahayag na mali ang paghuli kay FPRRD dahil labag ito sa Article 59 ng Rome Statute na dapat munang iharap sa lokal na hukuman ang isang akusado. Mabigat din ang minsang naging pahayag ni VP Sara na itakas na lang si FPRRD mula sa detention facility ng ICC. Ito maaari ang pinagbatayan ng ICC upang i-reject ang hiling ng kampo ni FPRRD. Bakit kontrobersyal? Dito ko po tingin, nagkamali ang hukuman. Karamihan po, in fact, halos lahat ng sinabi ng hukuman ay base po sa mga sinabi ni VP Sara. Si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, na anak ng dating Pangulo, tinawag na gross and disgraceful miscarriage of justice ang naging desisyon ng ICC. Dagdag pa niya na ito'y isang political theater. Titiyakin din anya niya na mananagot ang mga umano'y kidnapper ng kanyang ama. Aapela pa rin anya sila at umaasa pa rin siyang makakauwi ng Pilipinas si FPRRD. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinatuwa ng mga legal counsel para sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings ang desisyon ng International Criminal Court na tanggihan ang interim release request ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Cristina Conte na nagpapakita lamang ito na pinakikinggan ng korte sa lahat ng panig, lalo na ang mga biktima ng war on drugs. Magaan din anya sa kanilang pakiramdam na mga biktima na mananatili sa ICC detention facility ang former president habang dinidinig ang kaso. Ayon naman kay Attorney Nery Colmenares, isa pa sa mga abogado ng mga biktima, malinaw na hindi talaga kumbinsido na hindi tatakas si FPRRD. Nagpapatunay din ito na malakas umano ang kaso laban sa dating Pangulo. Walang Pilipinong kasama sa mga ipinadeport ng Estados Unidos papuntang Eswatini. Ito ang nilinaw ng Philippine Embassy sa Washington kasunod ng ulat na mayroon umanong isang Filipino citizen sa 10 foreign nationals na sumakay sa deportation flight sa African state. Base sa pahayag ng PH Embassy, matapos ang masusing verification sa U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE, nakumpirma nila na wala tayong kababayan na pasama sa kahit anong third country deportation ng Estados Unidos. Muling itinalaga ni French President Emmanuel Macron si Sébastien Lecornu bilang Prime Minister ng bansang France ilang araw lamang matapos nitong mag-resign. Noong Lunes lamang nang mag-resign bilang Prime Minister si Lecornu, tinanggap naman niya ang muling pagkakatalaga sa kanya at sinabing titiyakin niya ang budget ng France hanggang sa katapusan ng taon. Nangako rin ito na tutugunan ang pang-araw-araw na issue ng kanilang mga kababayan. Papatawa ng Estados Unidos ng bagong 100% na taripa ang China sa November 1 ayon kay US President Donald Trump. Ito anya'y over and above sa lahat ng taripa na binabayaran ngayon ng China. Kasabay nito, magpapatupad din ng US ng pagkontrol sa export sa mga software. Ang anunsyo na ito ni Trump ay kasunod ng pahayag ng China na magpapatupad sila ng kontrol sa pag-export ng mga rare earth minerals
Nasa 70% ng mga rare earth minerals sa global supply ang nagmumula sa China, kaya malaking epekto ito sa ekonomiya dahil ginagamit ang mga ito sa mga teknolohiya at iba pang mahalagang industriya. Magde-develop ang Taiwan ng multi-layered air defense system dahil sa mga banta sa kanilang bansa. Inihayag ito ni Taiwanese President Lai Ching-te sa seremonya ng kanilang National Day. Tatawagin niyang T-Dome ang kanilang air defense system na magsisilbing safety net para sa kanilang mga nasasakupan. Kalinsabi nito na nawagan naman ang Taiwan sa China na tigilan na nito ang paggamit ng puwersa. Naniniwala ang China na bahagi ng kanilang teritoryo ang bansang Taiwan. Marami ang nagtataka kung ano ang mga bukol na minsay lumalabas sa ilalim ng balat. Karamihan ay nag-aalala na baka ito'y cancer. Ngunit ayon sa mga dermatologists, ito ay maaring isang epidermoid cyst na isang uri ng bukol na mabagal, lumalaki at hindi nakamamatay. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Epidermal cysts are actually nodules underneath the skin. So bukol ito. So naturally our skin would shed, but what happens with epidermal cysts is it gets trapped underneath the skin. Natural sa balat ng tao ang mag-shed o magpalit ng panibagong cells araw-araw. Subalit may mga pagkakataon na hindi natatanggal ang dead cells at naiipon ito sa ilalim ng balat. Dito nabubuo ang tinatawag na epidermoid cyst. Kung mapapansin, karamihan ng mga lumalabas na ganitong bukol ay nasa mga bahagi ng katawan na maraming oil glands tulad ng mukha, anit, dibdib at likod. Namamana din ito kaya mas mataas ang risk na magkaroon ang mga susunod na henerasyon. When it gets trapped underneath the skin, it tends to produce yung protein that you call keratin, which is a soft cheese-like material that gets trapped inside a sac, forming that cyst or bukol under the skin. So, more commonly nakikita siya sa mga oil-producing areas of the body like the face, the scalp, the chest, the upper back, etc. So, if it runs in families, so you're more at risk of developing these epidermal cysts. And then, kung yung skin mo is more on the oily side, then you're more prone also. And take into account exposure to irritation, trauma, injury, can cause you to form. Paglilinaw pa ni Dr. Julian Patricia Songko, isang dermatologist mula sa Makati Medical Center, hindi kailangang mabahala ng sobra ang mga bukol na ito. Ang epidermoid cyst ay itinuturing na stable at hindi cancer. Kung tutuusin, marami ang nakararanas nito, subalit kailangan pa rin ang tamang lunas para dito. Ang epidermal cysts naman, they're stable and non-cancerous. So, although hindi siya cancerous, like I said, if it starts to cause the patient discomfort, then that's an indication for it to be removed. Kaya't sa halip na mag-self-medicate, mahalaga pa rin kumonsulta sa espesyalista upang matiyak ang tamang diagnosis at lunas. Panoorin ang iba pang mga paliwanag ukol sa epidermoid cyst ngayong linggo dito lang sa Doctors on TV, 9 a.m. to 10 a.m. only here on UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi napigilan ng malakas na lindol ang pag-iisang dibdib ng apat na magkasintahan sa Panabo City, Davao del Norte. Sa gitna ng pagyanig kahapon, itinuloy pa rin ang civil wedding ceremony sa labas ng Panabo City Hall na pinangunahan ni Mayor Jose Relampagos. Naging saksi ang mga kawani ng pamahalaan sa matibay na pagmamahala ng mga ikinasal na ngayon nagsilbing simbolo ng katatagan sa gitna ng pag-uga ng lupa. Hiling ng mga nakasaksi, maging mas matatag pa ang kanilang pagsasama higit sa lakas ng lindol na tumama sa lungsod.
Nakatakda bukas ang second game ng Best of 3 series sa finals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Maghaharap ang AFP Cavaliers at Judiciary Magis sa Lonte Sports Arena sa Binyan, Laguna bukas. October 12, alas 5 ng hapon. Kapag nanalo ang AFP Cavaliers, sila na ang makakakuha ng championship title ngayong season matapos nilang manalo sa first game. Pero kapag nanalo naman ang Judiciary Magis, may extend ang laban sa do or die match. Samantala, mapapanood din ang bakbakan sa hardcourt ng AFP Cavaliers at Judiciary Magis sa official Facebook page at YouTube channel ng UNTV Sports at ng UNTV. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Investigasyon sa mga sangkot sa flood control project sa Anomaly hindi dapat madaliin ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mabigat na ebidensya kailangang tiyakin upang matiyak na mapananagot ang mga ito. Now, we know many of these people are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Look, anong mangyayari? Minadali natin. Hindi kompletong ebidensya natin. Malabo yung ebidensya natin. Pero pinilit natin. Natalo yung kaso. Panawagang snap elections. Pagtatangkang ilihis ang atensyon sa isyu ng katiwalian ayon sa Makabayan Block. Baka nga dahil sa snap election na proposal, baka maka-evade pa ng accountability yung mga dapat panagutin. Huling nangyari ang snap elections noong panahon pa ng martial law. At kakaiba yung sitwasyon na yun dahil ang umiiral nun ay batas militar nga. I don't think we see any similar situation at present. Loyalty check sa Philippine National Police hindi kailangan ayon kay Acting PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. The state of morale of the Philippine National Police is high, relatively high. Kung ano yung nararapat, yun ang gagawin namin. No need for loyalty check. Napaulat na pagkalas ng ilang senador sa majority pinabulaanan ni Senate President Vicente Soto III. SP Soto, kumpiyansang stable ang Senado, kapwa majority at minority bloc sa kabila ng umano'y panibagong palit-liderato. My opinion is the Senate is stable, both majority and minority. I am very sure that the Senate is stable, and we will make sure, under my leadership, we will make sure that everything will be transparent, everything will be accountable. National Police Commission o NAPOLCOM may impormasyon na sa financier sa umano'y panggugulo sa Maynila noong September 21. 4 na leader na nanggulo sa Maynila noong September 21 rally, sinabina na ng PNP CIDG. According to Republic Act 10973, ang CIDG ay vested ng power to issue subpoena. So yun nga po, nag-issue kami ng 4 na subpoena para sa 4 na mga leaders ng mga grupo. Justice Secretary Crispin Remulla itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong ombudsman. President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Secretary of Justice Jesus Crispin Boying Remulla as the new ombudsman of the Republic of the Philippines following the completion of the term of the Honorable Samuel R. Martires in July. Probably yun, transparency, more openness from the office. I think the people want to know. Gusto nung malaman ng taong bayan ang ginagawa ng ombudsman. Kaya papaliwanag natin sa kanila yung mga ating ginagawa para malaman naman ng mga kababayan natin na may opisinang ganon. Senator Amy Marcos naniniwalang may planong ipakulong si Vice President Sara Duterte kasunod ng pagtatalaga kay Justice Secretary Crispin Remulla sa ombudsman. Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako yung plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Office of the Vice President, walang alam sa dahilan ng reassignment ng Security Chief ng pangalawang Pangulo. Full recovery ng mga lugar na apektado ng malakas na lindol sa Cebu, matatagalan pa ayon sa Department of Social Welfare and Development. We're on our way, matagal pa, alam natin to sinabi ng Pangulo, we're on our way to recovery, but you will need everybody's support, and that's why we're calling all these coordination meetings from the municipality all the way to the national government.
Dating House Speaker, later 1st District Representative Martin Romualdez, former Ako Bicol Party List Representative Saldico at ilang senador ipinapasailalim na ng Independent Commission for Infrastructure sa Immigration Lookout Bulletin Order. The Independent Commission for Infrastructure, or the ICI, has issued an invitation to Congressman Ferdinand Martin G. Romualdez and to appear before the Commission and testify, among others, on the national budget insertions and involvement in DPWH flood control projects from the time he became Speaker of the House. Tax evasion case laban sa mag-asawang Pacifico at si Sara Diskaya tuloy kahit bayaran nila ang mahigit 7 bilyong pisong tax liability ayon sa Bureau of Internal Revenue. Actually, nagsagawa tayo ng essentially parang lifestyle checks dito. Tiningnan natin yung mga ari-arian nila at binangga natin sa mga taxes na nabayaran nila. Kaya naman nabuo natin itong tax evasion case against them individually. Ang program appropriation sa 2026 budget magkakaroon ng malaking pagbabago ayon sa Senior Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations. But we're making adjustments pagdating sa unprogrammed appropriations. Pagkakaroon muli ng malakas na lindol sa Cebu sa hinaharap, hindi isinasantabi ng PBOX. Pugo, La Union, niyanig ng magnitude 4.4 na lindol ayon sa PHIVOX. Assessment sa lawak ng pinsala at epekto ng lindol sa La Union at karatig lugar nagpapatuloy. Ongoing pa rin yung assessment ng ating DPWH and all the member of our local DRRMOs assessing yung national roads and bridges natin sa buong Region 1. 421 ghost flood control projects natukoy sa 8,000 na na-validate ng Department of Public Works and Highways ayon kay Secretary Vince Dizon. Paglilimita sa kapangyarihan ng mga regional at district officials na mag-aproba ng proyekto, inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa DPWH. So ang suggestion ng ICI is kalahatiin to, no? Para sa ganun ay makontrol natin ang procurement ng DPWH ng civil works. Kakaibang pamantayan sa pag-iimbestiga sa mga katiwalian sa pamahalaan, tiniyak ni Ombudsman Crispin Remulla. Nakabinbi na formally scandal, sisilipin ng bagong ombudsman. Ngayon talaga, ibang standard ang lalagay natin dito. At wala tayong sisiluhin. Pag may dumating na impormasyon na dapat iimbestigahan natin. Umano'y 1.7 trillion pesos na lugi sa Philippine stock market. Fake news ayon sa economic aid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unfortunately po, the Securities and Exchange Commission chairman was quoting off a confirmed fake news SOCMED post designed to catch attention and falsely sensationalize. Davao Oriental niyanig ng magnitude 7.6 na lindol. Banta ng tsunami inilabas ng PBOX. Hindi bababa sa 2 na iulat na patay ayon sa Office of the Civil Defense Region 11. Magkakasunod na lindol sa Cebu, La Union at Davao Oriental, walang kinalaman sa isa't isa ayon sa PBOX. Daang-daang aftershocks na itala na. Wala po tayong nakikitang pattern. Again, these are all normal activities. The Philippines is very much active tectonically, and there's always this possibility na magkakaroon ng paglindol sunod-sunod. Ombudsman target na makapagsampa na ng mga kaso sa mga sangkot sa flood control scandal sa Nobyembre. Memo sa pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liability and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno ilalabas sa susunod na linggo. Filing within the month, mahirap mangako. But by November, within November, by November, marami na tayo mapafile that time. Tignan natin, baka may hinog na, pa-file namin agad. We will tell you. Department of Agriculture tuluyan ng inako ang pagpapagawa ng farm-to-market roads. Pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, grupo na magsasaka at iba pa, tiniyak. The Senate has drawn the line. Take on the task or lose the budget. So, after consultation with the DA family, we rise to meet the moment. At mga ipatutupad na reforma sa mga polisiya ng kagawaran para hindi na maulit ang mga katiwalian sa mga flood control at infrastructure projects na kahanda na ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon.
Reblocking at pagbubungkal ng mga kalsadang maaayos pa ipinatitigil ng DPWH. Kung walang mananagot from top to bottom, naglolokohan lang tayo dito. So kailangan tuloy-tuloy ang pagpapanagot. No, hindi tayo titigil dyan. Pero ang kakambal niyan, yung mga reforma at pagbabago na kailangan gawin natin sa DPWH. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan Kapitulo 12, versikulo 50 na nagsasabing, "At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita." At yan naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.